200 years na ang paborito nating sorbetes. At tulad ng panahon, hindi lang ito basta naging version 2, kundi sorbetes version 3.0 na rin. Pati ang paggawa nito upgraded na. Sa Cabanatuan City sa Nueva Ecija, 6 na dekada nang naghahatid ng sarap sa mga Novo Ecijano ang Puno's Ice Cream and Sherbet. 1950s nang unang maglako ng sorbetes sa mga lansangan ng Cabanatuan ng mag-asawang Simeona at Apanacio Puno. Hindi naman talaga nila intended na yun mag-business ng ice cream. Dahil lang sa kailangang madagdagan ng kanilang income, ito ang naisip nila since si Mr. Puno ay marunong na gumawa ng ice cream. Nung pumanaw ang mga magulang ni Greg, silang magkakapatid na ang nagpatuloy ng kanilang negosyong sorbetesan. Nakapagtapos ng kolehiyo sina Greg at ang kanyang mga kapatid dahil sa sorbetes. Mula sa tradisyonal na paggawa ng sorbetes gamit ang garapinyeran, naging moderno na ang kanilang sistema at proseso. Bumili sila ng mga makabagong makinarya para matugunan ang mas malaking market demand. At mas ma-improve ang kalidad ng kanilang produkto. Nangangailangan ka na mas maraming tao. More on manual labor kasi yun eh. So, at doon, mabagal ang paggawa, ang proseso. Ang ice cream na produkto ay hindi pwede siya pang matagalan na paglalagak o yung storage. Nagbabago yung quality niya and even the texture, ganyan. Mas ma-ensure natin yung quality and safety ng sorbetes na ginagawa natin. Ipinakita ni Greg kung gaano kabusisi at kaingat ang kanilang produksyon ng sorbetes. So, dito tayo nagkakain ng nyog, dito rin tayo nagpe-press. Mga 100 pieces ng coconut in a day, nakukonsume natin. Ito na yung ating gata. Then, ito yung ginagamit nating milk. Ginagamit din natin yung kasaba na para sa paggawa ng ice cream. And last, ito yung sugar. Kapag naisalin na ang lahat ng sangkap sa malaking tangke, dadaan ito sa pasteurization, isang proseso kung saan pinakukuluan ng sorbetes mixture sa init na 80 degrees para mamatay ang mga bakterya. Pagkatapos ng pasteurization, dadaan naman ito sa homogenization, kung saan hinahalo ng pinong-pino ang mga dry and liquid ingredients para mas maging thick at siksik ang sorbetes. Ang makabagong sistema sa paggawa ng sorbetes, paraan daw nila para mabura ang impresyon na ang sorbetes ay quote-unquote dirty ice cream. Dahil sa mga modern equipment natin, less na yung paghawak sa produkto. Kasi pagka nag-load ka ng mga ingredients mo sa mixing tank, hindi mo na mahawakan. Yung chance of contamination is, masabi natin na talagang parang na-roll out na natin yun. Araw-araw daan-daang galon ng iba't ibang flavors ng sorbetes ang nalilikha dito sa Punos. Isa sa kanilang bestseller, ang Cheese Cashew Makapuno Sorbetes, na original recipe pa ng kanyang tatay na si Apanacio. At para mas maipakilala sa bagong henerasyon ng mga Pilipino, ang dating sorbetes na inilalako lang sa lansangan, nasa magandang container na at mabibili na rin sa mga grocery at supermarket. 200 taon ng tamis, 200 taon ng lamig na pumapawi sa init. 200 taon ng malinamnam na kasaysayan
na siguradong magpapatuloy pa sa habang panahon hanggat may mga Pilipinong hinahanap-hanap ang sarap ng Pinoy ice cream at sorbet.